What is up everybody? So ito na yung ating bagong chain and sprocket. So itong ating chain is naka-o-ring na siya and yung ating sprocket is naka 45 teeth. So now, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga advantages ng naka-o-ring na chain compared sa normal na chain. Well, bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then you better subscribe and don't forget to leave a like. So, ang first na advantage ng naka-o-ring na chain compared sa normal na kadena is yung sound. Yung mga normal na kadena kasi is maingay. Pero itong naka-o-ring na chain, kasi meron siyang o-ring, ayan, yung mga nakikita nyong black, nagse-separate siya sa mga links na ito. That is why nasosopress niya yung sound. So, hindi siya maingay compared sa normal na chain kahit hindi mo usual na lalagyan ng wall. So, ito yung sample. Okay, so compared sa normal na kadena, tahimik siya. Meron pa rin namang sound pero hindi siya malakas or hindi siya maingay compared sa normal na kadena na meron siyang rattling sound lalo na pag hindi nalagyan ng lubricant. Okay? So, ang pangalawang advantage ng naka-o-ring na chain is yung lubrication. Okay? So, hindi ka mayat-mayat maglalagay ng oil kasi pag naglagay ka ng oil, mariretain niya dito sa o-ring. Okay? Kahit maulanan, mainitan, okay, mababad sa init, hindi siya madaling mag-dry yung mga links kasi nare-retain or nami-maintain yung langis na nilagay natin dito sa mga o-ring which naglo-lubricate sa mga links ng ating kadena. So, yan yung isa sa mga advantages or pangalawang advantages ng naka-o-ring na chain. Ang yung normal kasi is wala siyang rubber. So, nagkakaskasan yung mga links and madaling mag-dry. Kahit lagyan mo pa, kahit basain mo pa ng langis, madaling mag-dry lalo na kapag tag-ulan. Pero itong normal chain, itong naka-o-ring na chain, so hindi ka mayat-mayat maglalagay ng lubricant or ng langis or kung ano mang chain lubricator yung gagamitin mo. So, ang pangatlong advantage ng naka-o-ring na chain is yung kanyang tension. Yung mga naka-normal na kadena is madaling lumuwag yung kanyang tension. So, mag-a-adjust ka na naman. Kahit kaka-adjust mo pa lang, wala pang 1 week kasi na-experience ko na yan, mag-a-adjust ulit ako. Pero itong naka-o-ring na chain is hindi ka madaling mag-a-adjust or hindi madaling lumuluwag yung kanyang tension. So, itong naka-o-ring na chain is medyo mas stiff siya compared sa naka-normal na chain. So, pang-apat na advantage ng naka-o-ring na chain is yung kanyang longevity. So, mas tatagal yung buhay ng inyong kadena kapag naka-o-ring siya. Kasi nga, ang isa kasi sa mga dahilan bakit hindi tumatagal yung kadena is yung lubrication. So, pag na-dry yung mga links ng kadena natin is dun siya nagde-degrade. Pero, so sabi ko pa nga kanina na yung na-o-ring na chain is na maintain niya yung langis na nilagay natin kasi meron siyang o-ring. So, hindi tayo mayat-mayat mag-a-adjust, maglalagay ng langis. So, na-maintain niya or naaano niya yung longevity ng chain. So, matagal yung buhay ng kadena mo kapag naka-o-ring ka compared sa normal na chain. Okay? Ang isang disadvantage lang ng naka-o-ring na chain compared sa normal is the price. So, mas doble yung presyo ng naka-o-ring na kadena kaysa normal na chain. Yung normal na chain is nasa around 180 plus lang. Ang haba pala nito guys is 132. So, pinutulan ko lang ng 3 links siguro. So, yun yung price niya, mga 500 or 600 plus mga ganyan. Pero yung normal na kadena is nasa 100 plus lang. So, medyo mas mahal siya. Pero, maganda naman yung performance niya compared sa normal na kadena. Kasi yung normal na kadena, pag naulanan, kahit nilagyan mo pa ng langis, ay maingay na. Okay, so kita nyo naman, mas maganda rin yung gold chain. And nag-complement siya sa accent ng ating motor kasi mayroon naman tayong mga gold bolts na nilagay. So, yan yung kanyang looks. Okay, napakaganda. And also, yung ating sprocket
na Japanese standard na MSK or gawang MSK. So, napakaganda ng ating bagong chain and sprocket. So,